At let me tell you mga kapatid, okay, let me ask ang bawat isa sa atin, okay, do we need a hug? Okay, kailangan ba natin ng akap ngayon sa buhay natin from a loved one, especially from the Lord, no? At pag-uusapan natin yan, anong kinalaman ng yakap sa atin ng mga mahal natin sa buhay. At kailangan ba yan? Di kaya masyado lang ako emosyonal pag ginagawa ko yan. Naku, malalaman niyo po ngayong umaga na malaki ang naitutulong ng pagyakap o akap, hug or embrace sa atin ng ating mga loved ones. Okay? So, let me share po sa inyo, mga kapatid. Sa ang ating pag-aaralan ay the powerful effects of embracing to your mental health. Ano ang nagiging dulot sa iyo ng ating mental health? Okay, ng ating embrace sa ating mental health. Kasi as we can see mga kapatid, sa atin ng mga nakaranas ng pagtulong ng Panginoon, pagbigay niya ng kanyang presensya, meron pa ring ibang dulot yung kapatiran or mahal sa buhay, husband or wife or anak or parents, mga kapatiran na talagang nagbibigay sa atin ng brotherly embrace, loved ones na nag-embrace sa atin. At bakit hindi natin dapat iyan tanggihan? Okay? So, let's proceed mga kapatid. Let's proceed. At itong totoo, you need to know that embracing or hugging reflects God's love and give you emotional and spiritual healing. Yan. At mapansin nyo mga kapatid, yung mga friendly na mga yakap, yung mga even brother to brother, okay, sister to sister, or even sister to brother, parents to kids, kids to parents, di ba? At talagang may ibang dinudulot. At nag-reflect dito ang pag-ibig ng Diyos. Na kumbaga, yeah, alam natin, mahal tayo ng Diyos, pero iba ang naidudulot nung simpleng tapik sa balikat o akap o talagang words of affirmation, even acts of kindness. Okay? Why we need embrace and hugs? Bakit mo kailangan yan? Bakit hindi mo yan dapat tanggihan? At bakit mo yan dapat ginagawa? Maraming tao, we carry silent battles. Alam mo yun, walang nakakaalam pero meron tayong laban na nangyayari sa isip natin, sa emotions natin, and nandyan yung anxiety, yung grief, kung may loved ones na nawala o may problema sa family. At ito pa, mga kapatid, wag natin maliitin, yung rejection. Okay? Yung feelings of rejection ay hindi basta-basta nawawala yan sa isip at sa puso natin once na nabigyan tayo ng ganun. Yung ma-reject ka. Okay? Kuya Obet siguro sa work niya noon at masabihan ka na may taning ka na, those words, hindi ka na niyakap, binigyan ka pa ng words na ganon or tinanggihan ka, that's too much. Especially kung many times na nangyayari. Why do we need embrace and hugs? Kasi embrace offers what? Safety, belongingness, at yung relief. Yung mahirap ang sitwasyon, mabigat ang pakiramdam, pero biglang gumaan because a loved one or somebody embraced us. Or at least, tinapik yung balikat natin. Okay? At itong question sa atin, kailan ka huling nagbigay ng yakap na nagdulot ng tunay na kapanatagan sa puso mo? Amen ba? Kailan yon? Kailan din yung last na niyakap ka? Okay? Inakap ka. Kailan ano ang feeling? Napanatag ka ba? Kailan yung last time na ikaw ang nagbigay ng pagyakap? When was the last time? Especially with your loved ones. 'Di ba? At ayaw natin maging emotional yung
yung usapan na to, pero it is very emotional mga kapatid. Kasi hindi tayo body lamang. Hindi lang din tayo spirit. Okay? We have a soul na nakakaramdam. Okay? Tuloy natin. Let's talk about that. So, these are the verses. Okay? Ano yung mga scriptures na nagpapakita na tayo ay nangangailangan ng yakap? Okay? Isa sa mga first mention, mga kapatid, ay nasa Genesis chapter 33 verse 4. Basahin ko lang ha. But Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him and they wept. Si Esau ay a few minutes na older brother ni Jacob. At alam niyo yung story niya, konting background ha. Sila ay nagkaroon ng rivalry. Lalabas pa lang sa sinapupunan ng nanay nila, nakahawak na agad si Jacob doon sa paa ni Esau. Bagamat masama si Esau sa isang bandal, give up niya ang kanyang birthright, pero niloko siya ni Jacob. Niloko si Jacob, yung nanloko pala si Jacob, kasabwat ang kanyang nanay. Niloko si Isaac at yung isang anak na si Esau. At nung time na nalaman ni Esau na si Jacob ay nakuha niya ang birthright niya at yung blessing ng tatay niya, tinry niya itong patayin. Until na pinaalis muna nung nanay si Jacob at nagpunta somewhere kay Laban. At talagang gustong patayin ni Esau. Now, many years passed, nagkaasawa sila, nagkaanak sila. Okay? Years ito, mahina dito ang 2 dekada. So, mahigit 2 dekada silang hindi nagkita at mapapadaan si Jacob sa lugar ni Esau. At ang feeling ni Esau at ni Jacob ay, nako, for sure galit ito. Kaya pinaunan niya yung mga alipin niya, a few of them, at itinago niya yung anak niya sa kabilang direksyon para kung magwala itong si Esau, hindi sila maapektuhan, siya lang at ilan. Pero iba ang nangyari. Nung nagtagpo silang dalawa, more than 2 decades ng hiwalay at lahat-lahat, mga kapatid. Look at this. Basahin ko lang yung verse in Tagalog. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Hindi para sapakin o saktan, kundi niyakap siya ni Esau, hinagkan, at umiyak sila. Now, if you are Jacob, na niyakap ng alam mong niloko mo, big time, ano mararamdaman mo? Kung ikaw si Jacob, di ba? May asawa at anak ka na. Di ba para kang nabunutan ng tinik? All because of this one embrace. Okay? This one embrace. At maraming samples pa sa Bible, pero iyan ang isa sa mga napaka-dramatic na embrace. Kaya minsan, pag umuwi ka sa bahay, niyayakap mo ba ang asawa mo kung married ka na, ang mga anak mo? Dapat, ang mga Christians ba dapat ginagawa natin to? O para sa mga emosyonal lang yan? Nako, isip-isip mga kapatid. Tuloy tayo, isa pang verse, New Testament naman. Okay? There. Okay, sabi rito, Acts 20:37, ito naman si Paul, na alam niyang huhulihin na siya at later on ipapatay. Okay? Nagkwento sa church at ang sabi doon, there was much weeping on the part of all. They embraced Paul. Okay? Yan yung transliteration. Kung tama ang pagkakabasa, ipip-pip to. Niyakap nila si Paul at hinalikan nila. Again, ang setting ay isang church na alam nila yung leader nila ay makukulong and then nung time na preferably mamatay. Walang pumalakpak. Yay! Wala na yung leader natin.
kundi sila ay nag-iyakan lahat. 'Di ba? At sila ay niyakap nila. So ito, group hug ito mga kapatid, group hug. At lumugar tayo sa sitwasyon na ito, ano ang feeling once again? No? Kung ikaw naman si Paul, okay, susunod ako sa Panginoon, pupunta ako ng Jerusalem, dadalhin ako sa Rome, and who knows kung ano maging kalagayan ko, mga kapatid. Pero, sige, tuloy lang tayo mag-serve sa Lord. Yan ang sinasabi kadalasan. Pero, here comes ang mga tao ang naisip, hindi yung encouragement ni Paul, kundi yung kalalagayan ni Paul. And yung emosyon na yun, yung love na yun, nag-reflect yung love ng Panginoon kay Paul. Siguro lalo tumapang si Paul. Yes, thank you Lord, these people love me. Pero Lord, ganun pa man, ano man susuungin ko, thank you sa encouragement ng mga akap ng mga to. Hindi lang sila tumingin, hindi lang sila, Paul, kaya mo yan, Paul. Hindi. May iyakan and then merong yakapan. So once again, mga kapatid, kailangan ba natin maging practice itong brotherly embrace, especially with our family? Should we do that? Ang sagot ay yes. Now, bago ko sabihin yung pangatlong verse, brethren, itong pangatlong verse ay matindi. Sa English or sa Tagalog, plain lang makikita nyo. Pero kaya nilagay ko yung original word, yung transliteration ng word na embraced. Kasi yung next na verse, hindi embrace ang nakalagay na English. Pero yung original word is the same. Ito yung verse, mga kapatid. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell. Same original word, epipipto, on all who heard the word. Ito naman yung senaryo ng si Cornelius na nag-message ng angel o kunin si Peter. After 4 days, bumalik, nag-preach si Peter. At ang sabi doon, the Holy Spirit fell. Kung sa English at sa Tagalog lang, napuspos sila na banal ng Espiritu Santo. Okay. Alam ko yan, mga Pentecostal kami. Alam namin yan, napuspos. Pero if you check the original word, is the same word used kay Paul nung inakap nila si Paul. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit nang aakap din. Listen very carefully, mga kapatid. Makinig kayo mabuti. This is something. Even ang Holy Spirit, alam niya ang ating mental health at ang kanyang gawain ay hindi lang siya puspusin tayo, pero the other word that should be there, the Holy Spirit embraced those who heard the message. Nandiyan ba kayo? So sometimes, kaya parang ang sarap ng feeling ko ngayon. Nag-worship ako kay Lord. Hindi ako umabsent ng church. Okay, hindi ako naggala lang. Umattend ako ng church. Inuna ko ang church. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi dahil sa, yes, na-bless ka. Pero hear this, mga kapatid. Bakit ka blessed nung araw na yon at ang gaan ng pakiramdam mo? Because the Holy Spirit embraced you. Hallelujah. Andyan ba kayo, mga kapatid? So, bago ako maging masyadong emotional dito, okay? Balik tayo dun sa slides natin. So, as we can see, yan ang mga verses sa scripture. Now, ano ang effects of embrace or hugs? Ano epekto nito sa atin? Ito, powerful peace replaces fear. Yung takot ka, pero here's the embrace of your loved one, here's the embrace of the Holy Spirit, and then suddenly, yung fear, pinalitan ni Lord ng peace because of the embrace. Ano pa? The effect of embrace or hugs validates sorrow and deepens bond. Kaya tingnan nyo, pagka ikaw ay may sanggol at nanay ka, di ba pagka ikaw ay nagpapadede, paano yung hawak? Embrace din yun eh. Comfortable yung bata na nakanando doon at talagang nabubusog na siya physically dahil sa gatas, pero niyayaka pa siya ng nanay niya. Sa tatay, ganun din. Okay? Bagamat hindi pwedeng mag-feed. Pero
iba din yung yakap ng tatay. Yung bata is comfortable siya, peaceful siya, at kung siya man ay umiiyak dahil sa gutom or basa na yung kanyang diaper, pagkalo mo sa kanya, bigla niyang naramdaman, ay, mayroong nag-aalaga sa akin. At ito pa, ito yung isa pang effect, God's healing comes. So, talking about inner healing, mga kapatid, damihan natin yung embrace natin sa mga mahal natin sa buhay. Hindi mo man trip yan. Okay? I know some people, many people, I've talked with many people, mga kapatid, na, ay, hindi kasi ginagawa sa bahay namin yan. Hindi kami lumaki dyan. Nako, this time, maging gawi natin sa loob ng family natin. Let's embrace people. Let's embrace our wife, our husband, our kids. At dapat natin ginagawa yan. Okay? And it's something. Okay? Maaring ayaw nila na awkwardan sila. Okay lang, awkward ka rin naman eh. Di ba? Pero that's one thing na kailangan natin ginagawa. Thank you for taking time to listen or watch this podcast episode. So what you've heard is about the important topic of hugs and embraces when it comes to our mental health. Many more topics ang darating about mental health awareness and inner healing in combination with the biblical spirituality. As you may know, may kinalaman ng ating mental health sa ating spiritual health. Magkadugtong ito at di mo ito pwedeng paghiwalayin. As you stay listening and watching for the next podcast pa ng channel na ito, you will see yourself growing spiritually and mentally, and you can thank me later. And by the way, if you're new to this podcast, please consider to follow and subscribe to Speak to Inspire podcast. This is a podcast of the UVCC Church. We're in Spotify and Apple Podcast and in YouTube. So this has been Genius Ramon III. See you again soon. Bye-bye.